Nandito kami ngayon sa Cristo de Limpias Chapel in Lucca para sa Misa Aguinaldo. Ang presider ngayong araw, ngayong madaling araw ay si Father Archie Turoy na hihintay pa namin ngayon. Ito ang mga kasamahan ko. Kulang man. Daghan mo gabi. Mga kan may kabok. Mga 14-15 lagi. But the fire is so delightful. Since we've no Putir yung gamit. Brad, Pats. Puti atong gamiton ra? Ha? Kuan? Wibis ba? Wibis mo? No problem. Wala kay puti. Kay lahi maron special edition. Special edition. Anak atong itong nipis ganing magamba. Kani Kaya bang opposition re? Sunod minimo o wire out kaning lector mo sunod nimo? Kamu mo pamanda. Dayon kami rasa dito tayo. Asa kristan. Kristan. Nalutas niya ang bata, gidala niya sa templo sa Ginoo dito sa silid. Nagdala usab siya turong baka na nagpanuigog 3 ka tuig, usa ka bakig nga trigo ug usa ka pungkin nga panis sa gitudlan niya Ginoo. Unya giihaw nila ang turong ug ilang gidala ang bata ngadto kang Eli. Unya ningon si Ana kang Eli, "Unay nung ka pa, ako kadtong babae nga mibarog dinhi sa imong atubangan ug nag-ampo sa Ginoo. Kining bataa ang akong gipangayo sa Ginoo ug gidungog niya ang akong pag-ampo. Busa gitugyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. O gisimba nila dito ang Ginoo." Ang pulong sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunod. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo. Ang akong gahong gibayaw diha sa akong Diyos. Akong ibuntog ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadaugan. Ang mga pana sa gamhanan nga
o busog. Ang mga busog nagpasuhol og pan, samtang ang mga butol nangahapla. Ang landay nga asawa nanganak og 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghang nagamngaw. Ang Ginoo nagpahamtang sa kamatayon ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlog siya ngadto sa kahilagman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa dato. Siya nagabanlog sa ubos ug siya usab ang nagabayaw. Iyang gibangon ang hangol gikan sa abog. Gikan sa abog, iyang giisa ang kabos. Aron magpalingkod kanila uban sa mga hamili o paghimo o may mayaong trono sa ilang kabili. Manalangin ninyo. Ito na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, mingon si Maria na tayo ang akong kasing-kasing sa Ginoo o nagmalipayon ang akong kalagtunod sa Dios ng akong manluluwas. Tungod kay hinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulod. Sukat karon ang tanang tao ng tawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang ng himo kanako sa alangan ng Dios. Balaan ang iyang ngalan nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya gikan sa usa ka kaliwatan adto sa lahing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamanan. Gipatibulaag niya ang mga tawo nga mapahitason uban sa panghani ng laraw. Gibukan niya ang mga hari nga gamanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga maparusanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang ipapahawak o walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atuang katigulang mga katigulangan. Kung nitabang siya ang Israel na iyang sulgo, kung nahinundod siya pagpakitag kaluoy at katuangan, kung sa tanan niyang mga kaliwat ang utod sa kanutulan. Ipuyo si Maria o mga tulog ka bulan, ubang kag Isabel, o unya may pauli sa ina. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga isodyo ni Kristo atong ikadayon kining ikapito sa Asia. Una sa katulong mga karulugan sa pagdampo, pagbuyog ng Santa Maria. Ato ang Ebanghelyo, ang tituluan sa Latin, Magnificat Mia Domino. So, kanang Magnificat, that is the first word na i-appear ng noble titulo. So, Magnificat ikan sa English word to extol or to magnify. Ipasabot na ang pagkanta sa mga bagay ngadto sa Diyos. So it is a song of praises ngadto sa Ginoo. Tungod kay si Maria, sugod pa sa sinugdanan, no? Sa iyang pinabuhi. Ato ang gibudlok sa simbahan na Immaculada Conception. Hangtod sa Assumption, no? Di na nato makita yun ang kamot sa Diyos. Mga nang tungod sa sa
sa dako kay pabor nga gihatag sa Dios kay Maria ug sa mga blessing sa Santo Niño sa iyang kinabuhi mo nang ang iyang response sa kaayo sa Dios kaniya ano kini kanta sa mga pagdayo ngadto sa Dios. So, ang ato din katunan karon na if you believe that God blesses you, that God is giving you a lot of praises, you should sing the song of praises to God. So, si Maria, siya mao'y usa sa pulot ng mga tao na nibalik sa Diyos kung nagpasalamat. O iyang i-recognize mga pinigtanan na hitabo tungkol sa Ginoo o iyang ilay kuman magkipasalamatan ng Diyos. So, kung ato niliitsa ninyo tanan, ato sa akong pagdalino, sa atong edad karon, sa daghan na pabor ang Ginoo natong tanan, duha ka butang ang ipaabot sa Dios nato: pagpasalamat at pagsimba. Dili basihanan ang salapi o ang balay o ang kaptangan sa pabor sa Diyos. Kaya, gibahit na nas Ginoo. Pagdako ka, ang utang ko dato ko utang mo na. Pag daghan kag makaon, bawalan na sa kasdoktor. Pag nakay sakyanan, di mo sa kalakaw. Minana na, bahid na. Pagwa kay makaon, you can eat all you can. So, dili tayo basihan na sa lapi kay ng pinaka istorya Diyos inse, lawas yun yung pinakapuhunas ka na. So, if you feel that you're healthy, you are rich. Kaya di man makatabang na sa lapi kung malunod na sa kalatian. And if you believe that, na di ka na Ginoo, so duha yun ang kabutang ng ipakita ni Maria na bukan pagdahil at pasalamat. So, nothing happens by chance, everything happens for a reason. Pasabot niya na si Maria sa iyang pagdawat no, sa dako kay assignment na may siya participant sa pagkatawa sa Santo Niño, isip inahan. Wala doon niya i-rule out ang kondisyon na exempted siya sa mga pagsulong. So, parte sa kinabuhi ni Maria sa pagdawat ni ining maong grasya o pabor, maong ining kahayahay o problema, pagsulay o ubad pa o dagat, di ka maka-garantiya na okay lang sa dagat. Kung di magulang dagat, pinana na kinabuhi ni Maria. Pero di sa pamanihanan, no? Diya sa
pag dawat ni Maria o parte yun sa iyang kinabuhi ay tao ra gyud siya. Mao na nagkasinanti usab siya sama sa atong kasinantihan. And the second, para na po blessings Ginoo gawa sa panglawas mao na kusog imuhang bang pinaiya na mubangon kuman malugapa. Grasya din na uban na problema di na dito kaya sa ilang una magigong na. Example, kanang itong artista o sa mga gulang din si Ronaldo Valdez, gahigog na to. Gahigog to. 45, kapit sa mundo. Dapat ay. No? So, the strength, no? Kusog na musungasok sa mga pagsulay sa mundo. No? So, na after sa paglampas, no? Sa dadan kayo mga dako kayo mga balot problema sama ni Maria. Lalo kay niya ang Ginoo ang lugar niya. O dahil niya ang Ginoo. Ipasalamatan niya ang Ginoo. So, mga malipay ang magtanaw sa atong tradisyon sa Katoliko na sa di pa mukaon ng oros. Grasya man sa Ginoo sa mata ng oros ang kampo ginagmay magkusaryo na di pa mulakaw ng oros. Okay, mana ang rekognasyon na nagpasalamat o nagdahil ta sa Ginoo sa daghang mga pabor kanunay sa akong kinabuhi. Kaya wala pa pabor sa Ginoo ng dugat na namatay, kita kaagad din ito. E bisan pa pinitong kasing-kasing pabor na sa Ginoo, ano ni handal ni Karon. Ayaw ingon na, imuhan na, di ka sa Ginoo. Di ka makalakad, di usa kalakad, usa ka ginawa, kundi na pabor sa Ginoo. Nung sama ni Maria, atong daigon siya, atong siya pasalamatan. Kedua, kining unod sa isulti ni Maria ang mga pagdahil, it is paano siya, ng istorya ni siyang kasinatihan sa iyang mga pamalandong, sa iyang pagtanaw, sa iyang nabuhi, sa chapter no, na manito siyang kinahan sa Diyos. Kunya, bisan pa gimapdos niya si Santo Niño, abanaan siya mga gipangsulti na kamatuuran na moabot na transformasyon o pag-usap kausaban. O mga kining gitawag na ito power structure. Ang Santo Niño nag-usap niya na. Ano man? Sa karaang panahon, sa unang panahon, no? Ang gahom gigamit aron pagpuga sa mga tao. Kasabot niya na ang kontrolo ng tao. Kung saan ni mo pagkontrol sa tao, kinahanglan ka gahom. Una, kwarta. Ikadua, kanang armas. Nanaw ni mo na pagkontrol ng tao. Pero ang Ginoo, yan ang giusap. Kung naagan kay kwarta, kung naagan kay gahom, armas, gamita na aron
na ay kalina. So, manang sa atong gobyerno, ang atong mga tax, giuli na po. Uli na po sa pagservisyo na po. Ay mga libre, magabi sa mga naglisod, maguban pa. Giuli na nato. Armas, natin mga pulis, mga sundalo, na mo'y mabantay nato sa pagkatulungan. Security guard. No? So, ang gahom, sa unang panahon, o karon lain na. Ang gahom, mao na yung gahom sa pagigugma. Gahom sa pag-alagad, pagpasaylo. Gahom alang sa paghatag ng oportunidad sa mga liyamo. Mana may ngunta na ang mga puguri mao ang bahandi sa simbahan. So, ang pare, gahom sa na. Ang pagkamamang pagkapapa, gahom sa na. Ang pagkamaistra, gahom. So, anytime na mulabaw yung gahom na, bisag magulang ka, yung umangon. O kapitan. Basta maglagaw-lagaw ka niya. Kuwan, ikaw may labaw nila, gahom na. So, yun na Ginoo, na kay gahom, ikaw may labaw nila, gamitan na, dili aron pag daon, nila, o dili gamitan na para sa pagservisyo. Manay gihimos Ginoo. Na siya gahom, naghimos siya miracle para magkakaroon ng mga tao. Na siya gahom, yang diayo ang mga sakito. Na siya gahom, yang ibanaw sila sa Lord. No? Ang gahom sa Diyos, ipakita sa Santo Niño, na gisulti ni Maria. Pagservisyo. Manang ningong Dos Maria, ipapauli ang mga dato nga walay dala. Ipangiyabo ang mga trono sa mga damhan ng tao. So, mana ni? No, na nakita din na ni Maria. Kung siya napiling akong gidala ng Ginoo, mo ni maghatag og social justice na kita. Ang Santo Niño mo ni maghatag og bako na nawog sa kalibutan. Diin, unsay gisulti sa Santo Niño, unsay ang gibuhat, ipakita, mao na ang kamatuoran sa ginulihan sa Diyos. So, duha din ang kabutang. Aron magmabungawan ang bagong tuig, yung mga nakulitin na, number 1, ganahan ka mag-milyonaryo sa 2024, tagaan ka grasya sa Ginoo, pasalamati siya, simbahan siya. Di gani ka kabalong pasalamat, sa mo ito kapupulit 2024. Number 2, anak, naakay advantage o ba? Gamitan na para sa uban. Para sa iwan sa uban. So, type of advantage para na siya usang maligoy. Kaliw. Saglit nga gihugna kita sa Dios sumala sa edadway o kasamahan masalidod ni kakaroon na mapadangat sa atuang mga pag-ampo nagto kaniya diyan sa Panginoon among amahan o among Dios dunggan. Alang sa simbahan, ang pag-asawuno ng Kristo, kapagpadayon si Kristo paglalang kaniya sumala sa iyang kasamahan, mag-ampo kita sa Ginoo.
alang sa tanang nangulo sa kanasuran, nga magmaalamon silang magmando sa ilang katawhan, o magpahibalo kanila nga sila mga anak sa Dios, o nga ang Dios nga mahal pag-ayo kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang gugma ni Kristo, dadon sa tanang magtutudlo o tinun-an sa ilang kahanayan. Sa ingon niining paagi, ang gingharian ni Kristo magtubod dinhi sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga walay kalinaw, ilabi na sa mga nalimuyo sa mga lugar diin anaa kanunay ang gubat o gubot na sila usab makasinati sa kaluwasan ni Kristo. Pinaagi sa mga maalamon o manggiloyong tigpagkigsabot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa usag-usa, mga dagkong kalihukan, aging pagpanandam sa Pasko, sa pagkatao sa akong Ginoo. Dili mutabong kang Kristo o sa daghang mga grasa na gusto niyang itanyag kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pag-ampo kita, Ginoo, pamatiyaw tungga ang among mga pangamuyo, mga pag-ampo, ini mong gihanan sa mga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang atong sakripisyo, dawaton na ta sa Dios, amahan, makagagawang sa Kanya. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno kang Maria Santissima, magsantos niining mga grasa na anina sa among altar pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninya. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay matarong kayo sigog makaluwas na kami sa kanunay o sa tanan dapit magpasalamat kanimo amahan magkagagaw sa tanan o kanunay buhit na Dios biyasa mo ang pagpasidungog sa bulahang Maria Virgen. Siya mao'y una na bisangyaw ng Kristo, dinasit sa Espiritu Santo ng dali, siya pagdala sa inang anak ng tukanguhan. Siya
aron na masantos o mapuno sa kalipay. Bisan karon sa among panahon, ang mahal nga diri pinati sa iyang panitingnan nagdasig sa bagong mga nagwawali sa Ebanghelyo, niyang giamumahan uban sa ihanong gugma, o gilikod pinati sa iyang walay puno ng pagpangiyupo alang kanila, aron ilang madala sa tibok kalibutan ang mga balita ni Kristo ang manunubos. Pinagi kaniya ang mga anghel sa langit, naghahalad sa ilang pagsimba, diha sa ilang paglipay sa iyong presensya sa kanaturan. Mahimo sa unta ang among tingog sa iyang naduugong awit sa pagdahi. Santos kay ikaw Ginoo ang tukuran sa tanan nga santos, ipadala ni Espiritu alang pagsantos ni mga gasa aron mahimong kinihalang kanamo nalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong paggalingon, mikuha siya upan, may pasalamat kanimo, mitikas ug mihatag niini ngadto sa iyong mga tinunan ug mingon dawa ka kini ninyo tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas ni tugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon dawa ka kini o Panginoon pagtanan ni kanini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhatan kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandog sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalat kami kanimo amahan hinimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga hayat nga magtulog ug mahalagad kanimo. Himuangan kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo kay usa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan nimo nga mahigpit kami diha sa Roma. Ubalik Francisco ang Papa o dito ang Obispo ban sa tanan mga parit. Ginoo sa hinumdumi ang aming mga pensionan nga nangamatay na unang mga banhaw sila. Uban sa tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan diha sa pagsunod sa kahayag sa imong nawo. O galuhi kami tanan nimo kami ang hayag nga makabis kay Gulgunhay ko na Maria Inahan nga ulay sa Dios. Uban sa sa iyang bana, uban sa mga postres, uban sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong pagbuto na tasa katuigan. Uban kanila Ginoo ang ikaw dayto ng himaya ang pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ang diha kaniya gihatag na kanimo magkagagawang amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanan dugo ug himaya hangtod sa kahanturan. So napakaroon dito ng mga pulo at itundo sa among Panginoon.
sa kalinaw ni panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanan kasamo samtang nagapabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Kristo among Manunubos. Ginoong Kristo nagingod ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo ayaw tanawa ang among mga sala pagdili ang pagsalig namo sa imong simbahan ug sibo sa imong pagbuton natagi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw ang buhi ug hari hangtod sa kahantuluran. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaan niyo tanan. Ipakita ang timaan sa atong panagkanisunay. Peace be with you. Peace be with you. Ulangan ikan dikapit sa iyong paninako. Ang lawas o dugo ni Kristo mag-amping utak nato at sa kinabuhi kayo. Ginoong Dios kanimo nahalad namo diha sa sakripisyo ang mga misteryo sa imong altar. Ug kami nga nakadawat uban sa may gugmaong kasing-kasing sa lawas ug dugo sa imong anak. Itugod nga ang imong simbahan. Magsulong kanunay sa mahal na Birhen Maria aron kami mutubo sa kadasig sa pagtuo, mapamatud-an sa gugma ug madasig sa paglaom alang sumabot nga himaya. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Dagdag salamat usab sa atong mas sponsor sa ikapitong nga adlaw sa atong misa regalyo, Mr. and Mrs. Evelyn and Ernie Akatsuka and family o Mrs. Merlin Blandin. Alang sa ikawalong adlaw sa atong misa regalyo, ang mangulo sa atong offer o pagpanglimpyo mao ang purong punong baybay through Lucy Rosales. Ang atong mas sponsors mao sila si Melania Ruiz and family, Gemma Valgodil o Bernadette Emmons. O ang atong lectors mao ang Group 1. Sa atong choir, lectors, lay ministers, acolytes, parishioners, dagdag kayo salamat. Ilabi na sa atong mas presider,
si Reverend Father Archie Tuloy at salamat tabi. O sama ayubo siya. Ato ang mga pagpasabot naning bago na isulat sa Vatican. Dili man si Pope Francis mo isulat namin. Si Archbishop Cardinal Fernandez. So siya rin ito. Si Canik Fernandez mo ni siya ang prefect of Dicasteries of Faith, Doctrine of Faith. So, ang sila'y isulat na ang mga tao na naa sa relasyon na dili maayo mahimo na makadawat sa blessing. Wala na siya nagpasabot na murag kasal ba, no? Na lisingan ng aras, lisingan ng ikasal, dili. Blessing of persons. Dili blessing of union, ha? May dutan ninyo sa inyong nauna, kaya basi malibog ka na. Ang ipasabot niya na wala ipasabot na iblisingan na nisubot ng simbahan na pwede ng mga isika, bayi, laki-laki, bayi-bayi. Wala. Ang iblesingan ang tao. Ang tao ba? Ang the person, nang itawag na to, blessing of persons of irregular relationship. Ang tao may iblesingan. Dili na mula sila ikasal. Ang tao mga bag pananglitan na ay tao na nakapatay. Yung sa pag-blessing, sa pag-blessing, nakapatay ko. So pag-blessing sa pare, nagpasabot niya, upload na kayo, nakapatay mo, okay lang. Hindi. I-blessingan siya sa iyang pagkatao. Kaya anak man siya sa Diyos. So lagay ng pagsabot sa blessing. Nanay una, biblical, theological, pastoral blessing. Apa na siya, para na theology na. Pero atin natin sa itawag na ito, liturgical at non-liturgical. Bigag liturgical blessing. Liturgical blessing, kana ba ang blessing ng altar, ng obispo. Kana na yung pare, na yung pwede, no? Blessing ng motor, mga balaan ng mga santos. Pero nato tayo itawag ko, ang liturgical blessing. Yun sa mana. Kaya ba mag-birthday yan eh? Kaya mag-apostoles? Mag-apostoles ba? Mga apostoles, hindi man mga pare o mga minister mo anak sa lubong, sa grave. Ano na itawag na ito mga non-liturgical blessing? Sa akong balikod, wakod mo sugod ng simbahan na itawag na ito mga immoral relationships. Pero giblisingan ka doon ng tao. No, giblisingan ng tao ba? It's the person. Kaya pa man, ang Ginoo, di man sirado ang Ginoo para lang sa maayo. Kaya di man ang Ginoo, di ba? Nianay ko, dili sa mga matao. Kundi para sa mga makasasala. No, di ba? Ang Ginoo ikaon man sa mga tax collector, sa mga makasasala. Yang giluwas ang katong prostitute, katong adulterer na babae. So, sa lakad ng pagkasulti, ang pag-blessing sa naa sa immoral na relasyon, mana ang lihok ni Kristo na gipadayon sa simbahan. Na unay nalimtan ba kay na nadugay ng simbahan mura na mga Parisiyo. Stricto naman kayo, stricto kay sino. So manang si Pope Francis naghimo gud siya usa ka dako kayong continuation sa buhat ni Kristo. Pag nato ang Latin na ay nang tayo
pauli o nadalang Latin, Salus animarum suprema lex. Ang kaluwasan sa kalag mga ginatas ng balaod. So pag-blessing na ay kailangan ng bago siya. Kaya blessing na sa luoy. Dili man na yung murag ni-approve, ni-affirm, no? Na kanangita na alam dili, magdoon ako, eh pwede naman na. Padel, bidisyon ni may padel, eh wag may makasal. Kasi mana ng pare, pag-blessing, pagkasal na mo, kaya o dili, patay. Ito ang dalat, no? So, kapag blessing, there is something conversion, no? May conversion, no? Na, dili man na pwede nga magbago kadaan, usa ka maduol simbahan. Dili, maduol ka simbahan kung mabago. So, desingan ka, ano mo makasal? Ano na ito sa doon? Ano, simple, ayaw mo kalibog, ha? Ayaw mo kalibog kayo. Butira lang sa'yo na. Blessing na para sa tao, dili na para sa moral. Na, i-aprobahan mo, okay na mo, ha? Okay na mo, ha? Bayog-bayo na, isikalaki. Pasabot niya na magbago, itawag ka, itawag, naku ko lang sa'yo kung imong gibuhan. Pero naluoy ang ginawa mo. Ha? Kasi manipod pa rin. Ang Ginoo mga kanina. Nalangin ka ninyo, ang Diyos makagawang sa kanan, ang mga anak ng Espiritu Santo, nahalad na ang misa dada ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.